Naparalisa siya at naulila sa pagbagsak ng eroplano noong sanggol pa lamang siya. Makalipas ang ilang taon, nang wala sa oras, na-teleport siya sa ibang mundo. Agad niyang naibalik ang kanyang mga paa at ang kapangyarihang baguhin ang kanyang kinabukasan, na naging pinakamalakas na mandirigma sa mundong iyon. Noong bata pa si Ichihara, natagpuan niya ang kanyang sarili na inaatake ng isang aso na pinangalan ng Pancake sa mga maze ng mga kahoy na tabla. Tumakbo siya hanggang sa marating niya ang isang pader at wala nang matatakbuhan. Naabutan siya ng aso at sinimulan siyang atakihin. Si Ichihara ay labis na natakot at nanghina dahil ang aso ay mas matapang na sumugod, at siya ay hindi. Akala niya masasawi na siya. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagpakita ang isa pang bata na nagngangalang Yusuki, na iniisip na siya ay Profesor X dahil sa kanyang wheelchair, at pinaalis ang aso, at iniligtas siya. Huminto ang aso sa pag-atake sa kanya dahil baka kontrolin niya ang kanyang utak sa pamamagitan ng kanyang brainwaves, kaya tumalon siya sa halip sa naka-wheelchair na bata. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Yusuki, ngunit sapat ang kanyang lakas upang pigilan ang aso at nakipaglaban dito. Maaring pile siya, pero kaya niya paring makipaglaban gamit ang kamay. Nang maglaon, nag-hangout ang dalawang bata at hinangaan ang mga lakas ng isa't isa, na mas nakikilala ang isa't isa. Pinuri ni Ichihara si Yusuki sa paglaban sa aso, kahit napile siya, at pinuri ni Yusuki si Ichihara sa napakabilis niyang pagtakbo. Naisip ni Ichihara na siya at si Yusuki ay may maraming pagkakatulad, maliban na ang kanyang mga binti ay gumagana ng maayos. Kaya, napagdesisyonan ng dalawa na maging magkaibigan. Mula sa araw na iyon, lumaki silang magkasama at pumasok sa parehong paaralan, kung saan ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkakaibigan. Naglalaro ng basketball si Ichihara sa paaralan, at sikat siya sa mga babae dahil sa kanyang malarukawan na galaw. Samantala, si Yusuki ang kanyang kaibigan ay nanonood sa kanya habang siya ay naglalaro, nagmamasid sa kanyang mga galaw at nire-record ang mga ito para mamaya kapag siya ay makikipaglaro sa kanya ng Enber sa PS5. Pagkatapos ng klase, sabay silang naglakad pauwi, maliban kay Yusuki na naka-wheelchair, habang nag-uusap tungkol sa pagsasanay sa basketball. Tinatalakay nila kung anong mga diskarte ang gumagana, at kung ano ang dapat gawin ni Ichihara ng mas mahusay para makakuha ng mas maraming puntos. Sumama sa kanila ang isang babae na nagngangalang Katrina, at habang naglalakad sila, palihim silang sinusundan ng isang misteryosong kakaibang lalaki na sa tingin niya ay siya si Clint Bondad. Nagpa siya ang tatlo na maghiwa-hiwalay sa isang hagdanan patungo sa isang kafe. Uuwi na si Yusuki dahil hindi din siya makakaakyat sa hagdanan papunta sa kafe, naiwan sina Katrina at Ichihara na magkasama. Nakauwi na siya at nahiga sa kama. Nagsisimula siyang mag-isip tungkol kay Katrina sa paaralan, at kung paanong hindi niya magugustuhan ang isang tulad niya dahil sa hindi na gumagana ang kanyang mga binti tulad ng dati. Nakangiti siya sa sarili na parang nagdidilulo dahil mahal niya ito, ngunit nawawala ang ngiti niya kapag naiisip niya ang tungkol kay Ichihara na kasama si Katrina at nakikipag-ugnayan sa kanya. Napagtanto niya kung paano siya naiinggit ng kaunti dahil sa hindi niya siya may hatid pauwi. Nagpa siya din sina Ichihara at Katrina na umuwi mula sa kafe, at pinag-usapan kung gaano kalungkot si Katrina na hindi nakasama si Yusuki sa kanila, ngunit tiniyak ni Ichihara na sasama din si Yusuki sa ibang pagkakataon. Magkahiwalay silang umuwi, at si Katrina ay dumaan sa isang eskinita pauwi. Gayunpaman, mayroong isang madilim at misteryosong aura na sumusunod sa kanya, na nagpapabagabag sa kanyang pakiramdam. Natakot siya at nagpas siyang tumakas habang tinatawagan si Yusuki, ang taong hindi gaanong kayang habulin ang isang weirdo na may negatibong riz. Nagpakita sa likod niya ang misteryosong lalaki kanina para habulin siya. Kapag sinagot ni Yusuki ang kanyang telepono, ipinaliwanag ni Katrina kung ano ang nangyayari, at handa na si Yusuki na umalis at tulungan siya. Humingi siya ng masasakyan sa kanyang kapatid na si Sakura, at sabay silang umalis habang tinatawagan si Ichihara. Hindi sinasagot ni Ichihara ang kanyang mga tawag dahil abala siya sa pamimili para sa kaarawan ni Katrina. Dumating si Yusuki at Sakura sa eskinita kung saan sinabi ni Katrina. Bumaba si Yusuki para sundan siya, at umalis si Sakura kasama ang kotse para hanapin siya habang sinusubukang tawagan si Ichihara sa telepono. Nakita ni Yusuki si Katrina na nahuli ng misteryosong lalaki, at pumunta upang subukan at tulungan siya sa mabilis na paraan. Hinatake ng misteryosong lalaki si Katrina sa tiyan, naglabas ng madilim na aura at dinner-ekte ito sa sugat bago tumakbo palayo.
Sinubukan ni Yusuke na hulihin ang lalaki, ngunit hindi pa niya na-install ang rocket wheelchair upgrade. Sa halip, sinalo ni Yusuke si Katrina habang siya ay bumabagsak sa lupa. Sa wakas ay nakarating doon si Ichihara, at tinanong si Yusuke kung ano ang nangyari nang makakita siya ng sugat sa tiyan ni Katrina. Sinubukan ni Yusuke na tumawag ng ambulansya, ngunit nagpa siya si Ichihara na dalhin si Katrina sa ospital ng mag-isa. Binuhat niya siya, at tumakbo ng magkasama sa isang kalsada upang humingi ng tulong sa sino mang gustong tumulong, ngunit hindi lang siya pinansin ng lahat ng sasakyan dahil patuloy siyang tumatakbo ng pabalik-balik, na naging dahilan upang mapunta siya sa gitna ng trapiko. Sinusundan siya ni Yusuke, sinusubukang pigilan siya sa pagkatakbo, ngunit patuloy na bumabalik si Ichihara sa parehong daan. Nagpakita na rin sa wakas si Truckcon at lumapit sa kanya. Napipilitan si Yusuke na tumalon sa kanya para maitaboy siya sa daan. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng isang kislap ng liwanag, at ang kanilang mga tanawin ay nagbabago mula sa gitna ng trapiko ng sasakyan patungo sa ibang lugar na may mga dinosaur na humihila ng mga bagon. Iba ang lahat sa lugar. Nagpalit ang kanilang mga damit mula sa mga uniforme sa paaralan hanggang sa mga pangkaraniwang damit na RPG. Sila ay nalilito, at lumilingon sa paligid upang makita ang mga hindi pamilyar na gusali at mga nilalang na may walang limitasyong pagyapang. Napagtanto din nilang wala si Katrina sa kanila at nag-aalala. Nagpasya silang gamitin ang kanilang mga iPhone 16 Pro Max fully paid para tawagan siya, ngunit ang kanilang mga telepono ay pinalitan ng mga compress. Mas lalo silang nalilito kapag ang isang maliit, at kulay rosas na nilalang na parang aso ay patuloy na humahagulgol sa kanila. Ang tunog ay umaakit sa mga tao sa paligid na huminto at tumitig sa kanila dahil nasa gitna sila ng kalsada. Napagtanto nila na nakakakuha sila ng atensyon, at nagpasya silang lumayo mula roon patungo sa isang lugar na may mas kaunting tao. Si Yusuke ay bumangon at naglakad, na ikinagulat ni Ichihara na itinuro ito sa kanya. Nalilito si Yusuke sa una, ngunit pagkatapos ay nakita niya na maaari na siyang maglakad, at kaya na niyang ihatid pauwi ang mga babae. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit pareho silang naging masayang-masaya at magkayakap, habang hindi alam ang kapalaran ng kanilang kaibigan na naatik ilang segundo ang nakalipas. Pagkatapos, nagpasya silang maglakad-lakad at tuklasin ang lugar para malaman kung ano ang nangyayari sa kanila. Lumingon-lingon sila kung saan-saan at nakitang walang pamilyar sa kanila doon maliban sa mga tao. Ang lahat ay kakaiba, pati na ang mga tao, kaya napagpasyahan ni Ichihara na dapat silang nasa Hong Kong Disneyland. Ang isa pang pagpipilian ay maaaring sila ay nasa isang setting ng pelikula, at ang mga dinosaur na patuloy na dumadaan sa kanila tulad ng mga kotse, na mga robot na kinokontrol ng Neuralink ni Elon Musk. Ngunit habang naglalakad sila at nakasalubong nila ang mga knight na nakasuot ng armor, napagtanto nila na ang metal na gawa sa armor ay CGI metal, ngunit ito ay kasing totoo ng One Piece. Napagpasyahan ni Yusuke na ang lahat ay totoo at tiyak na naglakbay sila sa ibang mundo. Hindi ito masyadong naiintindihan ni Ichihara dahil hindi siya isang napakatalinong otako, ngunit kung ito ay ibang mundo, iniisip niya na dapat naroon din si Katrina. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil nasaktan siya bago sila dinala doon. Sinabi sa kanya ni Yusuke na huwag mag-alala dahil kaya niyang maglakad sa mundong ito, at maaaring mga hulugan iyon na ang mundong ito ay makapagpapagaling ng mga pinsala. Pareho silang kumalma at nagpas siyang tumingin sa paligid para hanapin si Katrina. Naglalakad sila hanggang sa makarating sila sa isang pub at pumasok sa loob. Ang lugar ay puno ng mga taong umiinom at iba pang mga nilalang na gumagawa ng kanilang negosyo. Gustong simulan ni Ichihara na tanungin ang mga tao doon isa-isa kung nakita na ba nila si Katrina, ngunit naisip ni Yusuke na dapat lang silang maghanap ng isang tao na mukhang mas madaling kausap. Isang malaking humanoid na aso ang nakatayo sa likuran nila at hiniling sa kanila na lumayo sa kanya. Ito ay nagpapalito sa kanila na ang malaking aso ay maaaring magsalita, at sila ay nagbubulungan sa kanilang sarili. Tinitigan sila ng aso ng malapitan at tinanong kung saan sila galing dahil mukhang hindi sila pamilyar. Sumagot si Yusuke ng Tokyo, ngunit hindi pa naririnig ng aso ang lugar na yon. Siya ay tila isang palakaibigang lasing na kasama, at sinasabi sa kanila na maaari silang magtanong sa kanya ng anumang mga katanungan na mayroon sila. Pinaupo niya sila sa isang mesa, at nagsimula siyang magyabang tungkol sa kanyang mga kabayanihan na kwento, na hindi sila interesado. Sinimulan niya pa rin ang mga kwento ngunit nag-ambala ng isang kakaibang nilalang ng lamok, na hinuhuli niya at kinakain.
Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga lalaki na sabihin sa kanya na naghahanap sila ng babae. Naging interesado ang aso at nag-aalok na tulungan silang hanapin siya. Tinanong niya ang kanyang hitsura, at dumating sa mesa ang dalawa niyang kasamang lasing. Humihingi sila ng higit pang mga detalye tulad ng lahi at edad. Nang sumagot si Yusuki na halos 17 gulang na siya, nagkomento ang barkeeper na babae na kaedad niya si Princess Astria, na malapit na ang birthday celebration. May poster siya ng prinsesa sa dingding, at nang tingnan ito ni Ichihara at Yusuki, nakita nilang si Katrina iyon ngunit mahaba ang buhok. Tinitigan talaga nila ito bago sumang-ayon na si Katrina iyon at nagpasyang hanapin siya. Sinabi sa kanila na siya ay nasa kastilyo sa Hilaga, at sila ay tumungo doon. Habang naglalakad sila, nagtataka sila kung bakit si Katrina ang prinsesa sa mundong ito. Iniisip ni Yusuki na maaaring ito ay dahil naatasan sila ng mga random na tungkulin tulad ng isang gacha game, na nangangahulugang si Katrina ay naatasan ng isang SS na papel, at silang dalawa ay hindi. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa gate ng kastilyo, kung saan may mahabang pila ng mga taong gustong pumasok. Ang isa sa mga gwardya ay nag-anunsyo na ang kastilyo ay nasa ilalim ng espesyal na seguridad, at ang mga tao ay maaari lamang makapasok kung ito ay utos ng hari. Lumapit sina Ichihara at Yusuki sa guard para hilingin na makita ang prinsesa. Tinanong niya ang kanilang mga pangalan, at sumagot lang sila ng mga taong bayan A at B. Tinanggihan sila ng gwardya na pumasok dahil sinusubukan nilang makipaglokohan sa kanila. Sa loob ng kastilyo, nakahiga ang prinsesa, walang malay dahil sa pagkakaatake. Napapaligiran siya ng kanyang ama, isang kabalyero na nagngangalang Albert, ang red-headed magic minister na si Crumb, kasama ang dalawang maliit na nilalang. Pinag-usapan ni Berta, ang commander ng kabalyero, at Albert ang kanyang kalagayan, na sinasabing lumala. Nais nilang maging mapagbantay upang maiwasan ang anumang karagdagang gulo. Ang lahat sa kastilyo ay nag-aalala para sa prinsesa dahil mayroon siyang kakaibang kondisyon, na nagbibigay sa kanya ng mahabang pagtulog at di pa nagigising sa matagal na panahon. Nakahiga siya sa kama na may sugat sa kanyang tiyan, sa parehong lugar kung saan inatake si Katrina sa totoong mundo. Ang sugat ay tila nagkaroon ng ilang kakilakilabot na disenyo ng graphics na nagiging sanhi ng pagkinang ng lila, na kumakalat sa kanyang katawan. Sinubukan ni Albert na kutsain si Crumb dahil sa hindi pagpapagaling sa prinsesa kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Pinipigilan siya ng hari dahil ang sumpa na mayroon ang prinsesa ay hindi ordinaryong bagay na kayang gamutin ni Crumb. Ipinapaalam ni Crumb sa hari na malapit nang dumating ang mga Night Order, dahil ito ang may pinamataas na tiyansen na pagalingin siya. Sa labas, nagtatago sina Ichihara at Yusuki sa kalapit na mga palumpong upang obserbahan kung sino ang papasok sa kastilyo. Nang dumating ang Night Order at binigyan ng pass, tumakbo ang dalawang lalaki sa bagon na hinihila ng karwahe. Nagtago sila doon at pumasok sa mga tarangkahan, tumingin paminsan-minsan upang makita ang lugar. Dumating ang karwahe sa pintuan, at inilabas ng order ang kanilang kagamitan, na dalawang malalaking florera, at inihatid sila sa silid ng prinsesa. Si Ichihara at Yusuki ay nagtatago sa loob ng mga vase. Lumalabas sila kapag walang nakatingin, at nagtatago bago sila makita. Nakita nila ang prinsesa sa kama, at naniniwala silang si Katrina talaga ito, dahil sino pa ang nakahiga doon kundi siya. Ang Night Order ay nagsimula sa kanilang mahiwagang ritual, na kinabibilangan ng paglikha ng usok sa mga florera at pagsasayaw. Ang lead order ay lumalakad sa kama at nagsasagawa ng isang spell, na sinusubukang kunin ang sumpa mula sa prinsesa. Madilim ang lumalabas na substance sa sugat, at dinadaig ang Night Order. Inaatake nito ang Night Order sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng kanilang mga katawan, at nagiging sanhi ng kanilang pagsabog sa usok, na mabilis na naglalaho. Nagpagulat ito sa lahat ng nandoon, kaya hindi nila alam ang nangyayari. Nandoon pa rin ang sugat sa prinsesa kasama ng sumpa. Nalungkot ang hari at hindi na alam ang gagawin. Sinabi niya sa kanila na siya ay pagod na, at isang tunay na alpha male lamang ang makapagliligtas sa kanyang anak na nagudyok kay Crumb na hilingin kay Albert na dalhin siya sa kanyang silid. Nang makalabas na silang lahat sa silid, lumabas sina Ichihara at Yusuki sa kanilang pinagtataguan at pumunta upang makita ang prinsesa sa kanyang kama. Napagtanto nila na siya ay nasugatan, at sinubukan nilang tulungan siya sa pamamagitan ng paghawak sa aura ng sumpa na nagmumula sa sugat. Sinubukan muna itong hawakan ni Ichihara ngunit walang nangyari.
Sinubukan din ni Yusuke at nagawa niyang lumabas ang isang kutsilyo sa sugat na sinubukan niyang bunutin. Dahil sa panghihimasok, ang sumpa ay gumanti sa pamamagitan ng paglabas ng sugat ng labis na nagpagulat kay Ichihara, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Narinig sila ng mga guard sa loob ng kwarto at agad silang pumasok. Patuloy na binubunot ni Yusuke ang kutsilyo, alam niyang malakas ang kanyang pull-out game. Pumasok si Berta upang subukang pigilan siya, sa pag-aakalang gumagawa siya ng higit na pinsala. Gayunpaman, huminto siya nang makita niyang sinusubukan nitong bunutin ang sinumpaang kutsilyo, at hinayaan siyang matapos. Ginawa ni Yusuke ang kanyang makakaya at nauwi sa pagkuha ng kutsilyo, na nagiging sanhi ng pagkawala nito kasama ng sumpa. Ang prinsesa ay nailigtas at nagsimulang huminga ng mas mahusay. Hindi maintindihan ni Ichihara kung ano ang nangyayari, at si Berta ay nalilito, nagtatanong kung ano ang ginawa ng dalawang lalaki sa prinsesa. Pagkatapos ay dinala sila sa silid ng trono at tinanong ni Albert. Sinubukan nilang ipaliwanag na hinahanap nila ang kanilang kaibigan na kamukha ng prinsesa at pumunta sa kanya. Ipinaliwanag din nila na iniligtas nila ang prinsesa, ngunit hindi naniniwala si Albert sa kanilang kwento. Gayunpaman, lumabas ang prinsesa at ipinagtanggol sila. Tuwang-tuwa ang kanyang ama na makita siyang buhay at naglalakad, at magkayakap sila. Dumating si Berta upang suportahan ang pahayag ng mga lalaki, dahil nasaksihan din niya ito. Lumapit sa kanila si Crum at tiningnan ang mga kamay ni Yusuke, nagtatanong lang kung paano. Pagkatapos ay lumuhad siya sa hari, at hiniling sa kanya na gantimpalaan ang mga lalaki ng isang pribadong isla at isang harem ng mga kababaihan. Sumang-ayon ang hari at hiniling sa kanyang mga bantay na palayain sila. Naglakad si Ichihara patungo sa prinsesa at tinanong siya kung siya si Katrina. Si Astria ay nalilito at nagtanong kung siya ay kahawig ni Katrina, na sinasabi sa kanya na gusto rin niya itong makilala siya. Mamaya, inakay ni Berta ang dalawang lalaki sa gate kung saan nais niyang maging ligtas ang kanilang paglalakbay pabalik sa bayan. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na samahan sila hanggang doon, at nagpasalamat sila sa kanya. Iniisip ni Yusuke na kamukha ni Berta ang kanyang kapatid na si Sakura, ngunit hindi ito masyadong iniisip ni Ichihara. Lumabas sila ng gate kung saan nakita sila ng gwardya na tumanggi sa kanilang pagpasok. Bago niya sila maparusahan, pinagalitan siya ng isa sa mga tauhan ni Berta dahil sa hindi paggalang sa mga tagapagligtas ng prinsesa. Hindi nagtagal ay dumating sila sa bayan at ibinaba sa pub kung saan lumalabas ang barkeeper at mga regular na customer upang makita sila. Humanga sila na ang dalawa ay ini-escort ng mga tunay na royal guards, at mas lalo silang humanga na nakita nila ang prinsesa. Sa loob, niliber sila ng humanoid na aso at ng kanyang mga kaibigan sa ilang pagkain at inumin. Nagsimulang magkwento si Ichihara tungkol sa kung paanong hindi si Katrina ang prinsesa, at kailangan nilang simulan muli ang paghahanap sa kanya. Ngunit nag-aalala pa rin si Yusuke sa prinsesa, na ikanalito ni Ichihara dahil si Katrina dapat ang inaalala nila, hindi ang prinsesa. Sumasang-ayon si Yusuke, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya para kay Katrina at gusto pa niyang malaman ang higit patungkol sa kanya. Tinanong siya ni Ichihara kung ano ang ginawa niya pabalik sa kastilyo, kung paano niya nakuha ang kutsilyo mula sa sugat. Hindi alam ni Yusuke kung paano niya ito ginawa, ngunit sabi niya, laro ay laro. Mukhang hindi ito maintindihan ni Ichihara, dahil sinubukan niya rin ito, ngunit walang nangyari. Hindi maintindihan ni Yusuke kung ano ang sinusubukang itanong ni Ichihara, at iniba ni Ichihara ang paksa, masayang sinabi na ito ay isang panaginip na kailangan nilang magmadali at magising. Iniisip ni Yusuke kung panaginip nga ba ito, dahil parang totoo ang kanyang paglalakad. Bumangon si Ichihara at nasa sabik na maranasan ang panaginip dahil nakakuha din sila ng reward. Gusto niyang i-enjoy ang sarili dito bago siya magising. Tumakbo siya sa entablado kung saan sumasayaw ang isang babaeng kuneho sa isang poste, at umakyat sa isang poste para samahan siya. Si Yusuke ay tumingin sa kanya na may bahagyang pag-aalala, at ang iba ay nanonood ng palabas. Lumapit ang barkeeper kay Yusuke, sinabi sa kanya na laro ang laro, at magagawa rin niya iyon sa kanya, ngunit tumanggi si Yusuke. Iniwan niya si Ichihara upang magpatuloy sa kanyang palabas at tumungo sa silid dala ang kanyang gantimpala. Bago siya makapasok sa silid, nakatayo siya sa balkonahe at tinatanaw ang bayan. Iniisip niya ang tungkol sa prinsesa at kung paanong may hindi tama sa sitwasyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang magtungo sa kastilyo.
Pinapasok siya ng mga gwardya, at tumakbo siya sa bintana ng prinsesa nang hindi nakikita ng ibang mga gwardya sa labas ng pinto. Pinagmamasdan niya ito mula sa bintana na parang kilabot, habang nakikipag-usap ito sa isa sa maliliit na nilalang na nagngangalang Dandy. Tiniyak niya kay Dandy, na nag-aalala sa kanya, na ayos lang siya, pumalun pa nga sa kanyang kama para patunayan ito. Ang gusto lang niya ay kainin ang paborito niyang maasim na dalandan, na nasa mesa malapit sa bintana. Iniisip ni Yusuke kung paanong paborito rin ni Catherine na ang maasim na dalandan. Pagkatapos kumuha ng orange mula sa isang bowl, nakita ni Astria si Yusuke sa bintana, dahilan para subukan niyang tumakas. Sinusundan siya nito at hiniling na huminto, or tatawagan niya ang mga gwardya. Sinabi ni Yusuke sa kanya na pumunta siya dito para tingnan kung ayos lang siya, at sabay silang namamasyal. Nag-uusap sila habang naglalakad patungo sa isa pang lugar ng kastilyo kung saan mayroong airship. Ito ay pinamamahalaan ng isa pang maliit na humanoid na nilalang na tinatawag na Handy, na hinahayaan silang sumakay at naghahanda para sa paglipad. Sila ay patungo sa lawa ng kadalisayan upang tulungan ang prinsesa na linisin ang sarili sa anumang mga labi ng sumpa mula kanina. Lumilipad sila sa himpapawid sa mga ulap kasama ang mga ibon. Humanga si Yusuke sa lahat ng nakikita niya mula doon, at maging sa mukha ni Astria, na nagpapaalala sa kanya kay Katrina. Nakasalubong nila ang ilang ibon sa himpapawid, na sinasabi ni Astria na mga kaalyado ng mga bayani at bihira silang magpakita sa harap ng mga tao, na ginagawa itong isang espesyal na okasyon. Dumating sila sa lawa, at nagpalit si Astria sa kanyang bathing suit upang tumungo sa tubig at magsagawa ng mahiwagang sayaw, na tutulong sa kanya na maalis ang anumang sumpang natitira sa kanya. Sa sandaling magsimula siya, ang tubig sa paligid niya ay lumiwanag ng maliwanag at nagliliwanag sa lugar. Patuloy siyang sumasayaw habang nahuhumaling si Yusuke dahil sa galing niyang sumayaw. Naglalakad siya sa tubig upang sumayaw sa ibabaw nito na parang swan, at ang kanyang sugat ay ganap na gumaling. Pagkaahon niya, tinanong niya si Yusuke tungkol kay Katrina. Sinabi sa kanya ni Yusuke na magkapareho sila sa kanilang malakas na kalooban at pareho silang mahilig sa maasim na dalandan. Ang kaibahan ay si Katrina ay kasintahan ni Ichihara, at hindi niya ito maligawan dahil sa kanyang mga paa. Naiintindihan ito ni Astria at nagtanong kung may nararamdaman si Yusuke para kay Katrina. Totoong may gusto ito, pero nahihiyang umamin si Yusuke at awkward na tinatawanan. Tinanong ni Astria kung si Katrina ay isang prinsesa, at ipinaliwanag ni Yusuke na siya ay isang regular na estudyante sa high school, at walang mga hari at reyna sa kanyang mundo. Si Astria ay nagkomento na ang kanyang mundo at ang mundo niya ay magkakasama sa anumang paraan, at na sila ay konektado tulad ng dalawang panig ng isang barya. Sinabi niya na maraming tao sa kanyang mundo ang nakakaalam tungkol sa alamat ng kabilang mundo, ngunit wala sa kanila ang nakakita nito. Gusto niya itong makita kung talagang nag-e-exist ito. Hiniling niya kay Yusuke na sabihin sa kanya ang higit patungkol kay Katrina, at gayon din ang ginawa niya, na inihahalin tulad silang dalawa sa paraan ng pagbabahagi nila ng kanilang enerhiya sa iba. Ngunit sa palagay ni Astria ay wala siyang sapat na lakas para ibahagi ito sa sinuman dahil minsan ay nakadarama siya ng kalungkutan. Ang kanyang ina ay nasawi noong siya ay bata pa, at siya ay malungkot mula noon. Hindi niya ito maaaring pag-usapan sa kanyang ama dahil siya ang hari, at ang kanyang mga nasasakupan ay mabuti lamang sa kanya dahil siya ang prinsesa. Ang tanging tunay niyang pinagkakatiwalaan ay si Dandy, ngunit nais niyang magkaroon siya ng isang tunay na kaibigan tulad ni Yusuke at Ichihara. Inamin niya na naiingit siya kay Katrina, na hindi alam ni Yusuke kung paano tutugon. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Yusuke na tumalon sa tubig kasama niya, habang siya ay unang tumalon. Sumang-ayon si Yusuke at sumunod sa likod. Lumalangoy silang dalawa at magkasamang naglalaro. Kinabukasan, nagising si Yusuke sa bodega sa pub, at binati siya ni Ichihara mula sa isang upuan sa gilid. Tinitingnan ni Yusuke ang kanyang mga paa at nalaman na maaari pa itong gumalaw. Binanggit ni Ichihara na muli silang nagising sa panaginip. Sa sandaling iyon, nagambala sila ng barkeeper, na nagsabi sa kanila na mayroon silang bisita na isa sa mga royal guard. Sinabi niya sa kanila na sila ay inanyayahan ng hari sa kastilyo upang dumalo sa isang eksibisyon ng swordplay, bilang bahagi ng kanilang gantimpala. Hiniling niya sa kanila na maghanda na umalis, at dinala sila sa kastilyo. Sa kastilyo, lahat ay tumanggo sa kanila kapag pumasok sila sa isang amphitheater.
Kapag nasa gitna sila ng lugar, tinatanggap sila ni Crumb sa ngalan ng hari, at pinasalamatan sila sa kanilang pagdating at sa pagligtas sa prinsesa. Sinabi niya na ang kanilang ginawa ay nagpapakita na sila ay may kamanghamanghang kapangyarihan, na nagpapahiwatig na sila ay mahusay na mga swordsman din. Gusto niyang ipakita nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pabirong pagpaslang sa isa't isa. Ang unang lalaking babagsak ay ipinadala sa ibang bansa bilang parusa. Nagulat sina Ichihara at Yusuke dahil akala nila ay makakakuha sila ng isa pang reward. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kalaban, na higit sa kanila, ay lumabas at nag-aabot sa kanila ng mga espada upang gamitin sa labanan. Kinuha nila ang mga espada at naghanda upang ipagtanggol ang kanilang sarili, at humanap ng paraan para makatakas. Magsisimula ang laban, at ang iba pang mga swordsman ay sumugod sa kanila, na handang makipaglaban, na pinilit na kumilos din ang dalawa. Naiwasan nila ang marami sa mga pag-atake mula sa mga swordsman, at napabilib ni Ichihara ang hari sa kanyang mga galaw. Dumating si Astria at tinanong ang kanyang ama kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Crumb na ito ay isang exhibition match lamang at hindi seryoso, ngunit nag-aalala siya na ang hari ay nagiging malupit sa mga taong naglilingkod sa kanilang kaharian. Sa labanan, napapalibutan si Yusuke habang sinusubukan ni Ichihara na pabagsakin ang isang mas malaking kalaban. Nataman si Ichihara at ibinagsak sa lupa, na ikinaalarma ni Yusuke. Bago matalo si Ichihara, hinaranggan ni Yusuke ang atake at pinahanga ang hari gamit ang kanyang defensive move. Bumangon si Ichihara, at ang dalawa ay magkasunod na tumayo, handang makipaglaban sa higit pang mga kalaban. Namangha si Yusuke na nakakagamit din siya ng espada, at nagkomento si Ichihara na hindi lang mga taong bayan A at B ang kanilang mga tungkulin, kundi mga bida na si A at B. Masaya silang maging mahusay na mga swordsman at naudyukan silang makipaglaban ng seryoso ngayon. Sinusugod nila ang kanilang mga kalaban at pinahanga ang hari at ang madla. Napakahusay nilang nagtutulungan kaya nagkomento ang hari na napakahusay nila. Sapat na ang kanyang nakita at tinawag ang laban upang ihinto. Tinatawag sila ni Crumb hanggang sa entablado, at inihatid sila ng ilang gwardya. Pagdating nila roon at lumuhad, itinutok ng mga gwardya ang kanilang mga sibat sa kanila, na nakakalito kahit kay Astria. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, at sumagot si Crumb na ikukulong sila at tatanungin sa kastilyo. Nalilito si Astria dahil iniligtas ng mga lalaki ang kanyang buhay. Ipinaliwanag pa ni Crumb na dahil sa magic na ginamit upang alisin ang sumpa at ang kanilang pambihirang kakayahan sa swordsmanship, ang mga lalaki ay maaaring maging mga assassin na kabilang sa isang grupo na tinatawag na Black Banner. Iniisip niya na maaaring naroon sila upang tapusin ang hari, at ayaw niyang ipagsapalaran iyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga lalaki ng malapitan, tulad ng 5 metro ang layo mula sa hari. Nataranta ang dalawang lalaki sa akusasyon, at hindi rin ito matanggap ni Astria. Iniisip ni Ichihara kung panaginip nga ba ito dahil wala sa kanilang panig ang sitwasyon. Sinabi ni Yusuke kay Ichihara na dapat silang tumakas at bumalik sa kanilang sariling mundo. Ipinaliwanag niya na ang trigger para sa pagtalon sa kanilang mundo ay maaaring kapag sila ay tumatalon or nasa panganib. Upang gawin iyon, kailangan nilang tumalon sa apoy sa likod ng hari. Nagpasya silang subukan ito at tumakbo patungo sa hari. Dahil dito, iniisip ng lahat na siya ay tina-target nila, ngunit nagulat sila nang makita silang tumalon sa apoy. Dumaan sila sa apoy at bumagsak sa gusali, na agad na nagdadala sa kanila sa totoong mundo. Pareho silang nagising, at nakita nila ang kanilang mga sarili sa kalsada na may mga taong nakatingin sa kanila. Masaya si Ichihara na panaginip lang ang lahat, at kailangang bumalik si Yusuke sa kanyang wheelchair, at ngayon ay 50% na siyang kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay naalala ni Ichihara si Katrina at nagsimulang tumingin sa paligid para sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Katrina sa malayo at kumaway sa kanila. Tumakbo siya papunta kay Ichihara na agad siyang niyakap ng mahigpit habang umiiyak dahil sa ginhawa. Nag-aalala ito sa kanya, ngunit hindi sinasabi ni Ichihara sa kanya kung bakit siya umiiyak. Tinanong niya sila kung bakit kakaiba ang kanilang kinikilos, suot ang kanilang uniforme ngayong linggo. Tinanong siya ni Ichihara kung may nangyari sa kanya noong nakaraang araw, at binanggit niya na may kabaliwang nangyari sa lugar na iyon. May malapit na gusali na natatakpan ng yellow tape dahil sa isang aksidenteng nangyari. Isang driver ang nakatulog habang nagmamaneho, at nagmaneho papasok sa gusali matapos muntik na mabangga sa isang bus.
Ipinakita niya sa kanila ang isang video ng balita na nag-ulat ng insidente, at nagsasaad na may mga nasawi din. Sa listahan ng mga biktima, mayroong 3 lalaki na kahawig ng Night Order, na matapos magsagawa ng ritual kay Astria. Ang paghahayag na ito ay nagpasindak sa 2 lalaki. Naaalala ni Yusuki ang panahon noong siya ay bata pa sa ospital, nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na patuloy na nagyayabang na siya ay nagmula sa ibang mundo. Sinabi ng lalaki na ang mga napili ay maaaring magpabalik-balik sa pagitan ng mundong ito at ng iba. Si Yusuki ay nabighani dito at gusto ring pumunta sa kabilang mundo. Sinabi sa kanya ng matanda na maaari siyang pumunta balang araw, ngunit may mahigpit na tuntunin dito. May mga tao na ang buhay ay nakaugnay sa pagitan ng 2 mundo, na may posibilidad na magkaroon ng magkatulad na interes at personalidad. Kinabukasan, sinabi ni Yusuki kay Ichihara kung ano ang minsang sinabi sa kanya ng matanda sa ospital at pinag-usapan ang tungkol sa pagkakaugnay ni Katrina at Astria, ngunit hindi ito naiintindihan ni Ichihara at wala siyang pakialam na intindihin dahil malusog at buhay si Katrina. Sa tingin niya, panaginip lang ang mga pinagdaanan nila sa kabilang mundo. Gayunpaman, sa palagay ni Yusuki ay maaaring dahil nailigtas nila si Astria kaya naligtas din nila si Katrina. Nagets ito ni Ichihara ngunit wala siyang pakialam dahil buhay si Katrina. Hindi mahalaga kung ito ay isang panaginip or hindi. Ipinaliwanag ni Yusuki na ang 3 lalaking nasawi sa aksidente ay kamukha ng Night Order, na nawala sa harapan nila. Hinayaan siya ni Ichihara sa pagsasabing may ligaw siyang imahinasyon. Maya-maya, bumisita si Yusuki sa ospital para hanapin muli ang matanda. Nalaman niyang naroon pa rin ang matanda, ngunit minsan ay nagdudulot siya ng kaguluhan sa kanila sa pamamagitan ng pagwawala paminsan-minsan. Napagtanto ni Yusuki na ang matanda ay maaaring pumunta sa kabilang mundo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang kama, naaalala niya ang oras na siya ay na-discharged at nagpaalam. Sinabi sa kanya ng lalaki na aalis din siya papuntang kabilang mundo. Gusto ni Yusuki na sumama sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ng matanda na maging isang bayani muna, at pagkatapos ay maaari siyang pumunta sa kabilang mundo. Iniisip ito ni Yusuki kahit sa klase at tumitingin sa bakanteng upuan ni Katrina. Inanunsyo ng guro na siya ay may sakit at hindi makakapasok sa paaralan. Nagdudulot ito ng pag-aalala sa mga estudyante, lalo na kina Yusuki at Ichihara na nagkatinginan. Sinubukan agad ni Ichihara na tawagan siya. Mamaya, binisita siya ng 2 sa ospital kung saan sinabi niya sa kanila na mayroon siyang malubhang sakit na tinatawag na ligma. Lalo itong nagpapaalala kay Ichihara. Hindi niya maintindihan dahil mukhang malusog siya noong isang araw. Ibinunyag niya ang higit pang mga detalye. Sinabi ni Katrina na narinig niya ang kanyang nanay at tatay na nag-uusap tungkol sa kung paano mag-e-expire ang kanyang premium trial sa buhay sa loob ng 3 buwan. Hindi makapaniwala ang mga lalaki, at hindi nila ito matanggap. Hiniling ni Katrina sa kanila na ilibre siya gaya ng lagi nilang ginagawa bago siya pumanaw, na sinasabing ito ay labis na ikinalungkot niya na halos umiyak siya. Nagpaalam siya sa kanila dahil lagpas na ang mga oras ng pagbisita. Kailangan niyang bumalik sa ospital. Gustong sumama ni Ichihara sa kanya, ngunit tumanggi siya at umalis habang umiiyak. Si Ichihara ay nalulungkot at umiiyak, habang si Yusuki ay nagmumungkahi na bumalik sila sa kabilang mundo at kumuha ng gamot na malamang na magpapagaling sa kanya. Sa tingin niya, dahil sa alituntuning sinabi sa kanya ng matanda tungkol sa pag-uugnay ng kanilang buhay, baka nasa panganib na naman si Princess Astria. Nagalit si Ichihara kay Yusuki sa pagsasabi ng ganoong bagay sa ganoong oras. Naglalakad siya at tumabi sa kanya, at sinasabi sa kanya na baka kabaligtaran iyon. Sa palagay niya ay maaaring dahil iniligtas nila si Astrid na dapat ay nasawi, kaya si Katrina ay nagkakaproblema ngayon. Ito ay maaaring ang malupit na tuntunin na pinag-uusapan ng matanda, ngunit sa palagay ni Yusuki ay hindi. Habang nagtatalo sila, palihim silang pinagmamasdan ng misteryosong lalaking umatake kay Katrina. Pumayag si Ichihara na bumalik sa kabilang mundo kasama si Yusuki, ngunit gusto niyang pumunta doon at tapusin si Astrid para iligtas si Katrina. Naiinis si Yusuki dito, na humawak sa kanya sa kwelyo, na nagsasabi sa kanya na huwag gawin iyon. Sinabi si Ichihara na gagawin niya ang lahat para kay Katrina kahit na pumaslang ng tao. Mas lalo itong ikinagalit ni Yusuki kaya napahigpit ang hawak niya sa kwelyo ni Ichihara.
Sinasamantala ng misteryosong lalaki ang pagkakataong gamitin ang kanyang mahika, at tumakbo patungo sa kanila para dalhin sila sa kabilang mundo. Pumunta si Yusuke sa kastilyo kung saan siya nakuha ni Albert. Bumalik siya doon upang hilingin na makausap ang hari tungkol sa buhay ni Katrina na nasa panganib. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang buhay at ni Astria ay magkaugnay, na nangangahulugan na ang buhay ni Astria ay nasa panganib din. Nakuha nito ang atensyon ng hari, at mas naging malupit si Albert dahil alam niyang si Astria ang may pinakamahuhusay na bantay na nagpoprotekta sa kanya. Pero naaalala mo ba kanina nang makalusot ang dalawang ito nang hindi nahuhuli? Tinanong ni Crumb si Yusuke ang tungkol sa alamat ng ibang mundo na pinag-uusapan niya, at kung siya nga, bakit siya naniniwala? Ipinaliwanag ni Yusuke na noong nailigtas niya ang buhay ni Astria, naligtas din ang buhay ni Katrina, at si Berta ay kamukha ng kanyang kapatid na si Sakura. Hindi pinahahalagahan ni Albert ang patuloy na pagsasalita ni Yusuke at lalo siyang pinigilan. Tinatalakay ito ni Crumb sa hari kapag inulit ni Yusuke na nagmula siya sa kabilang mundo. Tinanong ng hari si Yusuke kung siya ba ay isang manlalakbay, at sinabi ni Yusuke sa kanya na ang gusto lang niya ay iligtas ang buhay ng dalawang babae. Sa sandaling iyon, dumating si Berta na may dalang ulat at sinabi kay Albert ang tungkol sa Black Banner Uprising. Naglalagay ito sa iba sa suspense, at tinanong ni Crumb si Yusuke kung ito ang panganib na tinutukoy niya. Hindi sigurado si Yusuke ngunit hiniling sa kanila na protektahan si Astria sa lahat ng mga paraan. Inilabas ni Albert ang kanyang espada para pilitin si Yusuke na umamin na kasama si Ichihara sa Black Banners. Itinatanggi ito ni Yusuke, ngunit inihayag ni Albert na nakita siya ng kanilang mga unit ng pagmamanman kasama ang mga sundalo ng Black Banner. Inulit ni Yusuke na hindi bahagi ng grupo si Ichihara. Nasasaktan lang siya sa sitwasyon ni Katrina. Hiniling niya sa hari at kay Crumb na paniwalaan siya, at pumayag si Crumb na gawin iyon kung sasama si Yusuke sa kanila bilang tagapag-alaga ni Astria. Kakailanganin niyang kunin at talunin si Ichihara para mapatunayan na hindi siya kaaway. Si Crumb ay humihingi ng opinyon ng hari. Sinusuportahan ng hari ang kanyang mungkahi at hinirang si Yusuke bilang tagapag-alaga ng prinsesa. Kinuha ni Yusuke espada bilang pagsang-ayon sa mga tuntunin at kondisyon, kahit na nangangahulugan ito na maaaring kailanganin niyang masawi sa kamay ng kanyang matalik na kaibigan. Mamaya, nasa labas si Yusuke na tinitingnan ang bayan sa kanyang pangkawal na uniforme. Dumating si Astria upang sabihin sa kanya na nabalitaan niya ang tungkol sa sitwasyon ni Katrina, at ang kanilang magkakaugnay na buhay. Naglabas siya ng punyal na ginawa ng kanyang ina gamit ang mahika para sa kanya. Ito lang ang makakapaslang sa kanya dahil sa kanyang protective magic na tinatawag na plot armor. Hinihiling niya kay Yusuke na gamitin ang punyal upang wakasan ang kanyang buhay. Nagulat si Yusuke sa mungkahi, at sinabi sa kanya ni Astria na kung gagawin niya ito ngayon, hindi na siya magsisisi. Sinusubukang itanggi ni Yusuke na mayroong anumang pagsisisi, ngunit iginiit ni Astria na mayroon. Pinag-iisipan niya ang kahihinatnan ng kung ano ang mangyayari pagkatapos ng labanan, ngunit inilagay niya ang punyal sa mga kamay ni Yusuke at itinutok ang talim nito sa kanyang puso. Gusto niyang tapusin siya ni Yusuke dahil kung hindi niya siya iniligtas, hindi sana magkakasakit si Katrina. Tumanggi si Yusuke na gawin ito, hinihila ang talim ng punyal palayo sa kanya, habang hawak niya ang kanyang mga kamay upang pigilan siya sa paglayo. Sa tingin ni Yusuke ay hindi tama na tapusin ang buhay ng isang tao para protektahan ang ibang tao, na tila may sense din naman. Ngunit nagtanong si Astria kung hindi siya gagawa ng krimen para sa taong labis niyang pinapahalagahan kung ito ang huling pagpipilian. Naaalala ni Yusuke noong sinabi sa kanya ni Ichihara na tatapusin niya ang sinuman kung nangangahulugan ito ng pagliligtas sa buhay ni Katrina. Patuloy na tinatanong siya ni Astria tungkol sa kanyang desisyon, at piliin kung sino ang mahalaga sa kanya at iligtas sila dahil mahalaga ang pagsasakripisyo ng isang bagay para sa iyong minamahal. Muli niyang hiniling sa kanya na gawin ito habang umiiyak siya. Sa sandaling iyon, dumating si Dandy at humiling na sabihin muna ang isang bagay. Inamin niya na alam niya ang ugnayan ng buhay ng mga tao sa dalawang mundo, ngunit itinanong niya kung tama bang masawi ang isang tao upang mailigtas ang buhay ng iba. Inaamin ni Yusuke na hindi rin niya alam kung paano gumagana ang link, ngunit gusto niyang iligtas ang parehong sina Astria at Katrina. Nangako siyang ililigtas si Astria anuman ang mangyari at hiniling niya sa kanya na maniwala sa kanya.
Maya-maya, isang kayag ng mga sundalo ng Black Banner ang tumakbo papunta sa kastilyo. Nakita ni Yusuke si Ichihara at nagpa siya na magtungo doon. Tinanong siya ni Astria kung maaari niyang labanan si Ichihara sa kanyang estado dahil nang walang paglutas, masasawi siya. Sinabi lang sa kanya ni Yusuke na gusto niyang protektahan siya at tumakbo para sumali sa labanan. Tumakbo si Astria sa kanyang ama at kay Crom para hilingin sa kanila na gamitin ang sagradong espada ng lupain, ang Moonstar. Ito ay may kakayahang pigilan ang kaaway at naipasa sa mga henerasyon. Ipinagtapat ng hari na nawala ang Moonstar, at ang mayroon sila ay peke. Ipinaliwanag ni Crom na mula nang mawala ang sagradong espada, nagsisinungaling sila sa lahat tungkol dito dahil gusto nilang ilayo ang ibang mga kaharian. Huling ginamit ng matandang hari ang espada, at nagalit ito dahil inabuso ng matandang hari ang kapangyarihan nito, kaya nawala ito. Samantala, sumali si Yusuke sa laban at nakita si Ichihara na nag-uutos sa mga sundalo sa labas ng gate upang i-target ang prinsesa sa anumang halaga. Sinabi ni Yusuke sa mga kabalyero na dapat nilang protektahan ang prinsesa sa kanilang buhay, at nagsimula silang gumalaw. Dumating si Ichihara at ang kanyang mga kawal sa tarangkahan, at nakita si Berta na naghihintay sa kanila kasama ang kanyang mga tauhan. Hiniling niya sa kanya na umalis upang makapasok siya at mapaslang si Astria, ngunit tumanggi si Berta, na nagudyok sa kanya na sog-orange siya at ang kanyang mga tauhan sa mga kaaway. Humarap siya laban kay Berta at madaling nadaig ito, habang madiin niyang sinabi na para protektahan ang mahal niya, kailangan niyang tapusin ang buhay ng iba. Nang malapit na siya sa gate, huminto si Yusuke at tinanong siya kung bakit niya ito ginagawa. Ipinaliwanag ni Ichihara na nang bumalik siya sa kabilang mundo, nakarating siya sa isang hindi pamilyar na lugar na madilim na may mga ulap na naghahanda para sa ulan. Hinanap niya si Yusuke sa paligid pero wala siya doon. Gayunpaman, mayroong isang kastilyo sa kalapit na distansya. Nang umulan, mabilis siyang tumakbo sa kastilyo upang humanap ng masisilungan. Sa loob, nakakita siya ng isang daanan na may mga kulungan na nakatabing sa dingding. Ang mga hole ay pinapanatili ang mga dinosaur na may madilim na enerhiya sa kanilang paligid na nagpatakot sa kanya. Isang lalaking mukhang demonyo ang nagpakita at tinanggap siya, nagpakilalang si Garyo. Sinabi niya na dahil maaari siyang maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo, sinabi ng alamat na mayroon siyang kapangyarihan na iligtas ang mundo. Hiniling niya sa kanya na gamitin ang kapangyarihan para itama ang mali. Dinala niya siya sa silid ng trono, at ipinaliwanag kung paanong ang dalawang mundo ay may paunang natukoy na bilang ng mga buhay sa kanila at may mga panuntunan sa lugar. Ang isa sa mga patakaran ay kung ang isang tao ay minarkahan na masasawi sa mundong ito, at iniligtas sila ni Ichihara, ang isang tao sa kanyang mundo ay kailangang magbayad ng halaga. Nangangahulugan nito na si Astria, na nakatakdang masawi, ay kailangang tapusin upang mailigtas si Katrina. Naging determinado si Ichihara na gawin ang gawain. Gusto niyang iligtas ang kanyang minamahal kaya sumama siya sa Black Banner para tapusin si Astria. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya tungkol sa ideya ng pagpaslang ng isang tao at sinabi kay Garyo na kailangan niya ng pagpapasya upang gawin iyon. Sumagot si Garyo na sinabi niyang panaginip ang bagong mundong ito, kaya hindi dapat maging problema ang pagpaslang sa isang tao sa panaginip, at naging desidido si Ichihara. Sinabi ni Yusuke kay Ichihara na kung tatapusin niya si Astria, maaaring tumapos din siya kay Katrina, ngunit determinado si Ichihara na nasa panganib si Katrina dahil nailigtas nila ang isang taong dapat ay nasawi. Patuloy na iginigiit ni Yusuke na mali si Ichihara, at kailangang buksan ang kanyang mga mata at matanto ang katotohanan. Ang gusto lang ni Ichihara ay magising mula sa bangungot na ito at bumalik sa mga normal na araw, ngunit hanggang sa gawin niya ito, kailangan niyang lumaban at sumugod kay Yusuke. Natagpuan si Berta ng ilan sa mga Black Banner Knights na gustong kunin siya at tapusin. Nakikita ito ni Yusuke, ngunit abala siya kay Ichihara, na gustong kumawala sa kanya. Ayaw payagan ni Yusuke si Ichihara dahil gusto rin niyang protektahan si Astria para maprotektahan si Katrina. Nagawa niyang ibagsak si Ichihara at hiniling na itigil ang laban, ngunit tumanggi si Ichihara at sinabihan si Yusuke na tapusin siya, dahil kung hindi niya gagawin, patuloy niyang tatargetin ang prinsesa. Nag-alinlangan si Yusuke, at sinamantala ni Ichihara ang pagkakataon na kunin ang kanyang espada at sugurin siya. Ipinagtanggol ni Yusuke ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsugod din kay Ichihara, at ang kanilang mga espada ay halos tumusok sa kanila.
Iniisip ni Yusuke kung paano sila palaging magkaibigan ni Ichihara at palaging iniisip na mananatili sila sa ganoong paraan, ngunit ngayon ay sinusubukan nilang tapusin ang isa't isa. Dahil nasa panganib ang kanilang buhay, ang portal ay isinaaktibo, at sila ay nadala pabalik sa totoong mundo. Nagising si Yusuke sa ospital na may balitang pinapalabas sa TV tungkol sa sunog na sumiklab sa kalapit na hotel. Naalala niya si Katrina at pinuntahan siya nito. Nadatnan niya si Ichihara sa labas ng kanyang pintuan, na nagsabi sa kanya na natutulog siya pagkatapos magpakalma upang maibsan ang kanyang sakit. Nang maglaon, kapag nasa labas na sila ng ospital, sinabi ni Yusuke kay Ichihara na nagdudulot siya ng pinsala kay Katrina sa pamamagitan ng pagsisikap na tapusin ang prinsesa at hiniling sa kanya na huminto. Gayunpaman, hindi ito nakuha ni Ichihara. Ipinaliwanag niya na ang sunog na sumiklab sa hotel sa balita ay malamang na sanhi ng away sa kastilyo. Lahat ng ginagawa nila sa kabilang mundo ay nakakaimpluwensya sa nangyayari sa totoong mundo, ngunit tumanggi si Ichihara na makinig dahil masyado siyang focus sa goal, na sinasabing gusto niyang manatili doon at makatabi ni Katrina. Hiniling sa kanya ni Yusuke na bumalik sa kabilang mundo ng magkasama at itigil ang laban, ngunit tumanggi si Ichihara na marinig ito. Desidido siyang tapusin ang prinsesa, at walang magbabago sa isip niya. Sinubukan ni Yusuke na ipaliwanag na nagsinungaling si Garyo sa kanya, ngunit tinanong siya ni Ichihara kung paano niya ito nalaman. Pinaalalahanan siya ni Yusuke na si Berta ay nakuha ng Black Banner, at hiniling si Ichihara na sumama sa kanya upang tingnan ang kanyang kapatid na si Sakura. Sa tindahan ng bulaklak, umuwi si Sakura at nahanap ang misteryosong lalaki na nagsimula ng lahat. Tinatawag niya ito sa pangalan at tinanong kung nasaan si Yusuke. Hindi sinasabi sa kanya ni Sakura dahil mukhang kainahinala siya, kaya nagpa siya ang lalaki na bumunot ng kutsilyo at sinugod siya. Sa sandaling iyon, nagpakita sina Yusuke at Ichihara, at binato ni Yusuke ng isang palayok ng bulaklak ang lalaki upang makagambala sa kanya habang tumatakbo sila kasama si Sakura. Nagalit ang lalaki at nag-transform sa isang halimaw na gagamba mula sa kabilang mundo. Umalis ang tatlo sakay ng kotse habang hinahabol sila ng halimaw. Napagtanto ng dalawa na ang halimaw ay isang asasin mula sa kabilang mundo, at ipinaliwanag ito kay Sakura kapag nagtanong siya. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga ito, at hindi maintindihan ni Ichihara kung bakit siya hinahabol ng asasin. Ipinaliwanag ni Yusuke na ito ay dahil si Berta, na kamukha ni Sakura, ay kinuha ng Black Banner. Alam ni Yusuke na mangyayari ito at alam niyang tatapusin siya kapag walang ginawa. Sa wakas ay napagtanto ni Ichihara na ganito ang pagkakaugnay ng mga buhay. Kung masasawi ang isang tao, masasawi din ang isa. Naguguluhan pa rin si Sakura dahil tinawag siya ng misteryosong lalaki na si Sakura, na tanging sina Yusuke at Ichihara lang ang tumatawag sa kanya. Napagtanto ni Yusuke kung ano ang nangyayari, ngunit hindi maipaliwanag dahil naabutan sila ng halimaw ng gagamba at inatake ang kanilang sasakyan gamit ang sutla nito. Habang sinusubukan nilang i-drift ang kotse para mawala ang halimaw, tumalon ito sa bubong ng kotse. Pinadulas ni Sakura ang sasakyan at itinama ang halimaw sa dingding para masugatan ito. Nag-sharp curve siya sa mungkahi ni Yusuke, dahilan para kumalas ang halimaw at lumipad papunta sa isang gusali. Dahil sa kasanayang ito sa pagmamaneho, nasa sabik si Sakura, ngunit nakalimutan niyang tumingin sa kalsada, dahilan para dumiretso sila sa isang ilog. Pina-activate nito ang pagtalon sa kabilang mundo, at ang dalawang lalaki ay dinala doon. Pinapanood pa rin ng Hari, Crumb, at Astria ang laban habang nangyayari ito sa labas ng gate. Lumapit si Yusuke sa kanila mula sa likuran, na nakasuot pa rin ng armor. Nagulat sila nang makita siya dahil sinabing nasa labanan dapat siya. Sinabi ni Yusuke sa kanila na lalaban siya at tinanong si Crumb kung siya ang impostor. Si Crumb ay nasaktan sa tanong at nagtatanong ng dahilan kung bakit siya inaakusahan. Ipinaliwanag ni Yusuke na may dahilan, ang punyal na tumusok sa prinsesa ay isinumpa. Ito ay dahil alam ng salarin ang tungkol sa Royal Aegis, at ang prinsesa ay hindi madaling tapusin. Nangangahulugan ito na ito ay isang tao na nanirahan sa kaharian. Ipinaliwanag pa ni Yusuke na tinawag ng asasin na humahabol sa kanila si Sakura sa pangalan, at si Crumb ay isang sunod Son Oran sa lahat ng panahon. Si Crumb ay nagkukunwaring walang alam. Tinatawanan niya ang bagay na iyon dahil wala siyang ipinadala para sundan sila, ngunit sinabi sa kanya ni Yusuke na kamoy niya ang itim na punyal na tumusok sa prinsesa.
Si Crom ay patuloy na tumatawa dahil ang amoy ay isang katawa-tawang dahilan upang maghinala sa isang tao. Gayunpaman, kinukumpirma ni Astria na may amoy ang magic, at nag-iiwan ito ng marka, na isang bagay na dapat alam na ni Crom. Patuloy na nagkukunwaring walang alam si Crom, kaya sinabi sa kanya ni Astria na dapat mag-iwan ng marka ng sugat sa katawan ng salarin. Para patunayan ang kanyang pagiging inosente, kailangang ipakita ni Crom na walang parehong marka ang kanyang katawan. Doon niya napagtanto na talagang mabubuking na siya. Ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, pumasok si Ichihara. Inihayag niya na ang mga salita ni Garyo tungkol sa mundong ito na isang panaginip ay nag-aalala sa kanya. Narinig niya siguro ang mga usapan sa kastilyo, dahil paano pa niya malalaman. Dumating din si Berta upang suportahan ang mga lalaki, na nagsasabi na ito ay kakaiba kung paano alam ng mga puwersa ng kaaway ang kaharian sa loob at labas. Masaya si Yusuki na makitang okay na si Berta matapos makatakas ng lumuwag ang depensa ng kalaban. Ibig sabihin, ligtas si Sakura sa totoong mundo. Sa wakas ay nagpa siya si Crom na ihayag ang kanyang tunay na kulay at inalis ang kanyang balabal upang ipakita ang kanyang katawan. Ito ay natatakpan ng mga marka, na mukhang katulad ng mga mayroon kay Astria. Dumating si Albert upang sabihin sa hari na ang kalaban ay papalapit na sa kastilyo, at nakita si Crom sa estadong ito. Nagpa siya si Crom na ihayag ang kanyang tunay na sarili at tapusin silang lahat sa oras na iyon. Binago niya ang kanyang kasuotan sa isang iglap at ibinalita na siya ang tunay na Garyo, ang pinuno ng Black Banner. Tinutugunan niya si Astria tungkol sa malawak na nakatagong mahiwagang kapangyarihan sa loob niya, na gusto niyang magkaroon. Nais niyang kunin ito mula sa kanya at magsimula ng isang revolusyon dahil siya ang dapat na hari, na inihayag na siya ang nakatatandang kapatid ng hari, si Cecilio. Sinabi ni Albert na nasawi ang nakatatandang kapatid ng hari, at sinabi sa kanya ni Crom na bumalik siya mula sa mga sawi gamit ang alchemy. Ginamit niya ang laman at dugo ng mga demonyo para gawing bagong katawan ang sarili at muling nabuhay. Walang nakakaintindi kung paano ito mangyayari. Nagtataka sila kung si Crom ba talaga ang Crown Prince. Kinumpirman niya at ipinahayag na siya ay tinapos ng kanyang sariling ama, na nag-iiwan ng isang traumatikong alaala sa kanyang isipan. Sinabi niya sa hari na hindi niya maiintindihan dahil mas mahal siya ng kanilang ama. Sumang-ayon dito ang hari, sinusubukang magpakita ng empatiya. Trinaydor ng kanilang ama si Crom dahil kailangan niyang protektahan ang kaharian. Ibinigay niya siya sa kaaway na kaharian ng Baiten bilang isang bata, kung saan siya ay pinanatiling bihag. Gayunpaman, kalaunan ay nakilala ni Crom ang kanyang asawa doon, at nagkaroon sila ng isang anak na isang napakagandang bagay. Ngunit nawasak iyon nang salakayin ng kanilang ama ang Baladen at sinunog ang lahat. Laking gulat ng lahat na si Crom ay nakapasok sa kastilyo sa ilalim ng pagkukunwari ng Magic Minister para lamang sa paghihiganti. Sinubukan ng hari na ipaliwanag kay Crom na pinagsisihan ng kanilang ama ang kanyang ginawa, ngunit kinailangan niyang gawin ito para matigil ang bad din. Ngunit ayaw marinig ni Crom ang kanilang pangangatwiran, at hindi niya ito tatanggapin. Sinisisi niya ang kanyang ama sa pagiging mahina, at kinasusuklaman niya na siya ay ipinanganak mula sa kanya dahil kailangan niyang magdusa para dito. Nais niyang maging walang katulad sa kanyang ama at nangakong magkakaroon ng ganap na kapangyarihan. Sa kanyang mukha na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng mukha ng isang tao at ng isang demonyo, ipinangako niya na maging bagong hari. Naglalakad siya patungo sa hari at Astria, na pinangangalagaan ni Berta. Hinarang siya ni Albert upang subukang pigilan siya sa paggawa ng anuman, ngunit nang mahayag ang kanyang tunay na sarili, madaling natama ni Crom si Albert sa tagiliran, na naging dahilan upang matamaan siya sa rehas at mahimatay. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa dalawa, at sinabi sa kanya ni Astria na kung tatapusin siya, masasawi din siya dahil sa Royal Aegis. Kaya, nagpa siya si Crom na ganap na baguhin ang kanyang anyo sa isang demonyo at nagsasagawa ng isang spell upang tapusin ng ibang tao ang prinsesa. Ginawa niya ang spell kay Ichihara na kinokontrol niya. Isinara siya ng baluti ni Ichihara at pinakuha niya ang kanyang espada. Sinusubukan niyang sagorin si Astria, ngunit pinigilan siya ni Yusuki, sinusubukang ibalik siya sa kanyang katinuan. Inutusan siya ni Crom na tapusin si Astria, na inoblagan niya at itinapon si Yusuki sa lupa. Walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban, kaya nilabanan ni Yusuki si Ichihara na nagawang ibagsak siya.
Nang hahampasin na siya ni Ichihara gamit ang kanyang espada, iniiwasan ni Yusuke ang pag-atake at muling umatake gamit ang kanyang mahika, na nagpabagsak kay Ichihara sa lupa at nagpapawalang bisa sa spell ni Chrome. Pinahinto nito ang laban, at nagulat si Yusuke na nagamit niya ang mahika at nagtataka kung paano niya ito nagawa. Tinatawag ni Chrome si Ichihara na walang silbi para sa magandang palabas ngunit sa maikling panahon lamang. Galit na galit si Yusuke na niloko ni Chrome si Ichihara at pinaglaban sila, kaya sinusugod niya ito kasama si Berta at sinubukan siyang hampasin. Gayunpaman, si Chrome ay napakahusay. Madali niyang iniiwasan ang kanilang mga pag-atake at tumungo kay Astria at sa kanyang ama, na parehong naiwang walang pagtatanggol. Kinuha niya si Astria at binuhat sa pamamagitan ng pag-levitate. Sinusubukan ni Yusuke na tumakbo sa kanila at tumalon para matamaan si Chrome, ngunit gumagamit si Chrome ng harang sa paligid niya, na naging dahilan upang tumalbog si Yusuke sa barrier at mahulog sa lupa. Matagumpay siyang umalis sa kastilyo at nakalabas ito, kung saan sinusundan siya ng grupo sa loob. Sinusubukan ni Yusuke na paalalahanan si Chrome na si Astria ay protektado ng Royal Aegis, ngunit may plano si Chrome para doon. Inilagay niya siya sa lupa at inatake ang gusali, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa kanya. Ngunit bago siya madurage, tumakbo si Yusuke upang protektahan siya gamit ang kanyang katawan. Nataman siya ng isa sa mga nahulog na bakal na tumusok sa kanyang likuran. Inalis ni Ichihara ang bakal sa kanyang katawan, at inikat siya ni Astria upang ipakita na napakalalim ng sugat na umabot sa kanyang katawan. Siya ay malubhang nasugatan, na nag-aalala kay Ichihara at Astria. Kinis ni Astria si Yusuke sa noo at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad patungo kay Chrome kasama si Ichihara, na humiling kay Yusuke na maghintay doon para sa kanya. Ayaw ni Yusuke na harapin ng dalawa si Chrome, ngunit wala siyang sapat na lakas para magprotesta, at nanlalabo ang kanyang paningin habang naglalakad sila palayo. Sa sandaling iyon, nagpakita sa kanyang harapan ang matandang lalaki mula sa ospital. Nang marating ni Ichihara at Astria si Chrome, sa palagay niya ay tinanggap na ni Astria ang kanyang kapalaran, ngunit kinuha niya ang isang magic staff at nagpaputok ng energy ball sa kanya. Sumisigaw siya na hinding-hindi niya ito mapapatawad sa ginawa niya. Madaling dumpense si Chrome laban sa pag-atake, ngunit inatake siya ni Ichihara gamit ang isang espada bago siya maka-counterattack. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban kay Ichihara at naghahanda sa labanan. Iniisip ni Ichihara kung paano nagkaroon ng resolve si Yusuke na protektahan ang mga mahal niya sa lahat ng panahon, at hinahangaan siya nito. Ginagamit ni Chrome ang kanyang wind spell para tamaan siya at si Astria, itinaas sila sa taas at ibinagsak sila sa lupa. Habang nagaganap pa ang laban, medyo nagkakausap si Yusuke at ang matanda. Nagrereklamo ang lalaki tungkol sa kung gaano kahirap para sa kanya na buksan ang gateway at iniisip na maaaring dahil sa kanyang katandaan. Tinanong niya si Yusuke kung natatakot siyang masawi. Nang makita ang kanyang kalagayan, inamin ni Yusuke na oo, ngunit dahil lamang sa hindi niya mapoprotektahan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Napaluhod ang lalaki at iniabot ang kanyang kumikinang na tungkod kay Yusuke. Gusto niyang kunin ni Yusuke ang tungkod dahil isang bayani lamang na napili, ang pinapayagang humawak nito. Tinanong ni Yusuke kung bakit siya, at sinabi sa kanya ng lalaki na siya ay espesyal. Ang lalaki ay naghahanap ng isang espesyal na taong ipapasa ang tungkod. Ito ay isang mahirap na gawain dahil ang mga bayani ay hindi laging madaling mahanap sa ilang mga panahon. Umupo si Yusuke para tanggapin ang tungkod na lalong kumikinang kapag hinawakan niya ito. Pagkatapos, nagpa siya ang lalaki na bumalik sa totoong mundo dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang nurse at nagpaalam kay Yusuke. Na-corner sina Ichihara at Astria ni Chrome, na naging halimaw na may pakpak, 4 na paa, at buntot na gustong tapusin ang laban. Natakot si Astria at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ni Chrome bago pa siya makalayo. Walang magawa si Ichihara kundi panoorin ang pananakit sa prinsesa ng kamay ni Chrome. Sinabi ni Chrome kay Astria na masawi at iwanan ang kanyang kapangyarihan sa kanya, na nagudyok kay Ichihara na sigawan siya na huminto. Ngunit si Chrome ay nagalit sa kanya at tinamaan siya ng kanyang buntot. Naglakad siya patungo sa kung saan bumagsak si Ichihara at tinanong siya kung gusto niyang masawi muna, na ginagawang talim ang kanyang isang kamay na sinubukan niyang gamitin at tamaan si Ichihara. Sa kabutihang palad, dumating si Yusuke sa takdang oras at nahorang ang pag-atake, hinero ang ganito ng tungkod na iniwan sa kanya ng matanda.
Naiinis si Crum na makitang buhay pa si Yusuke at nagpas siyang wakasan muna siya sa pamamagitan ng pagtaas ng presyon ng pag-atake. Si Yusuke ay wala sa magandang kalagayan, at ang lakas ng kamay ni Crum ay labis na hindi niya kayang tiisin ang kanyang sugat, ngunit sinusubukan niyang pigilan siya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nanunumpa na paprotektahan ang mga taong mahal niya. Nagpakawala siya ng napakalawak, makapangyarihang liwanag na mahika na bumubulusok sa langit na nakakabulag at nakakagulat kay Crum. Ginawa ng liwanag ang tungkod bilang isang napakagandang espada at nagpapagaling sa kanyang sugat. Masaya sina Ichihara at Astria na makitang bumabalik ang lakas ni Yusuke. Itinuro ng hari na ang espadang hawak ni Yusuke ay ang Moonstar na dapat ay nawala. Bahagyang nagulat si Crum sa hitsura ng Moonstar, ngunit sinabi niya na wala siyang pakialam. Tumalon siya sa langit na nagsasabi na kapag ang kapangyarihan ni Astria ay pinagsama sa kanya, siya ay magiging immortal. Plano niyang kunin sa ere ang kapangyarihan ni Astria para walang makagambala sa kanya. Isang malaking ibon ang lumilipad mula sa langit pababa kina Ichihara at Yusuke, sinusubukang sunggaban sila, ngunit pareho silang lumuhad, at dumaan ito. Nagpasya si Ichihara na gamitin ang ibon para lumipad sa langit at hinayaan itong sunggaban siya kapag ito ay bumalik muli. Habang sinisipsip ni Crum ang kapangyarihan ni Astria, lumilipad ang ibon palapit sa kanya, na nagbibigay kay Yusuke ng perpektong pagkakataon na hiwain ang braso na hawak niya kay Astria. Nahulog si Astria, ngunit nasalo siya ni Yusuke habang bumababa ang ibon at iniwan silang dalawa sa lupa. Itinaas ni Crum ang isa pa niyang kamay at bumaba para agad na atakihin ang dalawa. Umiwas sila at tumakbo palayo sa kanya, kaya hinabol niya sila at naabutan si Yusuke. Ipinagtanggol ni Yusuke ang kanyang sarili, at silang dalawa ay pabalik-balik na umaatake sa isa't isa sa isang matinding labanan. Pagkatapos ay nahiwa ni Yusuke ang isa sa mga binti ni Crum, na ikinagalit niya ng husto kaya inatake niya si Astria. Hinampun niya siya ng magic spell, na tumakip sa kanya sa madilim na ulap. Dahil dito, tumakbo si Yusuke sa kanya at hinaranggan ang daloy ng spell gamit ang kanyang espada, na iniwang nakabukas. Lumapit si Crum sa kanya mula sa likuran at hiniwa siya ng kanyang talem, at siya ay natambo. Lumapit si Crum sa kanya para sabihin sa kanya na nanalo siya habang nakatutok sa kanya ang kanyang talem, at trinatrap siya sa malagkit na substance. Nang tingnan niya ang mga kamay ni Yusuke, nalaman niyang hindi niya hawak ang kanyang espada at nagtanong kung nasaan ito. Natatawa lang si Yusuke dahil naloko siya. Binitiwan niya ang espada upang mahawakan ito ni Ichihara at sumugod kay Crum para tusukin siya sa ulo, pababa sa kanyang bibig, at palabas sa kanyang baba. Umiiyak si Crum sa matinding paghihirap habang ginagawa ng mahika sa espada ang bagay para ibagsak siya at dahan-dahan siyang puksin. Habang siya ay naglalaho, isang ulap ng itim na usok ang lumalabas sa kanya at naglaho, na nagiiwan ng isang bagay ng puting sangkap, na nagiging liwanag. Masaya ang lahat na makita ang kinalabasan na ito, at sinuri ni Astria si Yusuke. Tinanong ng hari kung tapos na ang lahat ng labanan, at kinumpirma ni Berta na umatras ang hukbo ni Crum nang makita nilang natalo ang kanilang Panginoon. Ang hari ay nananalangin para sa kaluluwa ng kanyang kapatid na magpahinga sa kapayapaan, at ginagamit ang sandali upang paalalahanan ang lahat na dapat nilang subukang pamunuan ang isang mundo ng walang digmaan. Nagtitipon ang lahat, at maging si Albert ay nagpapakita na nakikita ang sitwasyon. Ibinaling nila ni Berta ang kanilang atensyon kina Ichihara at Yusuke upang pasalamatan sila sa kanilang gawain sa pagliligtas ng kanilang kaharian. Nagpasalamat din ang hari. Bumangon si Yusuke at sumagot na ipinaglaban lang niya ang mahalaga sa kanya. Kinikilala siya ng hari at si Ichihara bilang mga tunay na manlalakbay, ngunit itinutuwid siya ni Astria, na sinasabi na nakapaglakbay lamang sila sa pagitan ng dalawang mundo dahil sa kapangyarihan ni Crum. Nandoon pa rin ang liwanag, na nabuo nang nawala si Crum, at sinabi ni Astria kina Yusuke at Ichihara na oras na para magpaalam sila. Sinabi niya sa kanila na kapag ang liwanag, na siyang gateway sa pagitan ng dalawang mundo, ay nagsara, hindi na sila makakarating at makakapunta sa mundong ito. Ang mahika na nagbibigay daan para maging posible ito ay mawawala kapag nangyari iyon. Sa wakas ay naunawaan ni Ichihara at Yusuke na ito ay kung paano gumagana ang mahika, at hiniling ni Astria sa kanila na magmadali at umalis. May gustong sabihin pa si Yusuke sa kanya, ngunit hinawakan siya ni Ichihara sa kamay at hinayla patungo sa liwanag. Pinigilan ni Astria si Yusuke para sabihin sa kanya na hindi niya ito makakalimutan.
Sinusubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit pinutol siya nito. Sinabi sa kanya na ang mga bisita ay hindi pinapayagan na manatili ng matagal sa kanyang mundo dahil maaari itong maging mapanganib. Pero may gustong sabihin si Yusuke, pero ayaw niyang marinig dahil baka gusto niyang ipilit. Tumakbo si Astrio para yakapin siya at hiniling na umuwi na. Hiling ni Yusuke na sana ay manatili siya para siya na lang maging kasama niya sa mga katatawanan, iyakan, at awayan, ngunit imposible. Ang ilaw ng gateway ay nagsimulang lumiit na nag-aalala kay Ichihara, at tinawag niya si Yusuke upang magmadali. Pareho silang nagpaalam sa hari at sa kanyang pamilya bago tumalon sa liwanag at nawala. Tumatakbo sila sa liwanag habang magkahawak kamay, at unti-unting nawawala ang mundo sa likod nila. Tumingin si Yusuke sa likod at pinagsisihan ang kanyang desisyon. Humingi siya ng paumanhin kay Ichihara habang binitawan niya ang kanyang kamay, nagnanais na bumalik kay Astria. Tumalikod si Ichihara, natakot na mawala si Yusuke, ngunit pababa na si Yusuke, sinabi sa kanyang matalik na kaibigan ang kanyang huling palem, at naghiwalay ang dalawa. Nagising si Ichihara sa ospital at naalala na hindi sumama si Yusuke, ngunit hinanap niya ito sa iba't ibang silid sa ospital at hindi niya siya mahanap. Sa halip ay nakita niya si Sakura sa waiting area. Natutuwa siyang makita itong gising dahil nag-aalala siya na hindi ito magising. Isang buwan na siyang walang malay mula nang mahulog ang sasakyan sa ilog. Nalilito pa rin si Ichihara ngunit hindi umimik, at umalis si Sakura upang sabihin sa kanyang ina na nagising siya. Pero bago siya makaalis, sinabihan niya ito ng magandang balita. Nagpapakita si Katrina mula sa paligid ng sulok. Tuwang-tuwa si Ichihara nang makitang maayos na siya, at sinabi sa kanya ni Sakura na inoperahan siya para alisin ang kanyang sakit. Tinawag ito ng doktor na isang himala, iniwan si Ichihara na masaya at niyakap si Katrina. Tuwang-tuwa silang tatlo, at naalala na naman ni Ichihara si Yusuke. Sinabi niya kay Katrina na dapat silang pumunta at sabihin sa kanya ang mabuting balita. Umaasa siyang babalik si Yusuke, at tinanong ni Katrina kung nasaan siya. Gayunpaman, sa oras na iyon, may nangyari sa kanya at kay Sakura na nagbubura kay Yusuke sa kanilang mga alaala. Tinanong nila si Ichihara kung sino si Yusuke, at napagtanto ni Ichihara kung ano ang nangyayari. Nalaman din niya kung sino talaga si Yusuke. Siya si Ichihara sa lahat ng panahon. Iniisip ito ni Ichihara sa harap ng flower shop kung saan nakatira si Yusuke. Naaalala niya ang magkaugnay na buhay ng mga tao sa dalawang mundo, at kung paano ang mga nakaugnay na tao ay may posibilidad na magustuhan ang mga katulad na bagay at tao. Paulit-ulit niyang iniisip ito habang naglalakad pauwi at kung paano sila ni Yusuke ay umibig sa parehong tao, si Katrina, na inihalin tulad siya sa maasim na dalandan dahil sa kanyang saloobin sa mga tagahanga ni Ichihara. Bumisita si Ichihara sa lugar na una niyang nakilala si Yusuke noong mga bata pa sila, at nagpapatuloy tungkol sa kanyang pag-iisip. Si Yusuke ay palaging residente ng kabilang mundo, at dumating siya sa totoong mundo noong araw na siya ay natagpuan sa isang pag-crash ng eroplano na nagdulot sa kanya ng kapansanan. Sinabi niya na mula noong siya ay sanggol nang mangyari ito, hindi niya naaalala ang kanyang mga magulang, ngunit ngayon ay napagtanto na hindi siya nagkaroon ng tunay na mga magulang. Napagpasyahan niya na siya at si Yusuke ay nagbahagi ng parehong buhay sa mundong ito at sa iba pa, kahit na sila ay dapat na namuhay ng magkahiwalay na buhay. Si Yusuke ang manlalakbay, ngunit siya rin ang kanyang matalik na kaibigan na dumating sa mundong ito upang iligtas siya. Tumangala si Ichihara sa langit at nagteorya na malamang na nabubuhay si Yusuke kasama ang taong pinakamamahal niya, tulad ng kasama niya si Katrina. Maya-maya ay nakipagkita siya kay Katrina sa harap ng hagdan patungo sa paborito nilang kafe. Habang tumatakbo si Katrina sa hagdan, muling tumangala si Ichihara sa langit para sabihin kay Yusuke na mas malapit na siya sa kanya ngayong mas kilala na niya siya. Nagpaalam siya sa kanyang matalik na kaibigan, na may kaugnayan sa kanyang buhay, at umakyat sa hagdan kasama si Katrina. Si Yusuke, sa kabilang mundo, ay naglalakad din sa hagdan ng kastilyo habang naghihintay si Astria sa kanya, at ang dalawa ay magkahawak kamay.